Ang final destination ng diabetes at high blood, kidney disease. Meron ka bang diabetes o high blood? Tapos sabi mo, okay lang, wala naman akong nararamdaman eh. Ang dalawang sakit na yan ay may lihim na kasunduan. Habang busy ka sa buhay, unti-unti nilang pinapatay ang isang vital organ mo na hindi umiimik. Ang ending, chronic kidney disease or CKD at dialysis. Paano nangyayari ito? Isipin ninyo na ang kidneys ninyo ay parang salaan o filter. Trabaho nito ang linisin ang inyong dugo. Kapag may diabetes ka, ang dugo mo ay parang matamis na syrup. Sobrang lapot at malagkit. Imaginein mo na pinapadaan mo yung syrup sa pinong salaan araw-araw. So anong mangyayari? Magbabara at masisira ang filter. Kapag naman may hypertension ka, para kang gumagamit ng high pressure washer sa salaan. So sa sobrang lakas ng buga ng dugo, napupunit ang mga sensitibong filters sa loob. Kapag sira na ang salaan o ang kidneys mo, diyan na nagkakaroon ng problema. Yung mga dapat nasa loob ng katawan tulad ng protein lumalabas sa ihi. Kaya mabula ang ihi mo. Yung mga dapat ilabas na lason at tubig na iipon sa loob, kaya ka nagmamanas sa paa at sa muka. Ang nakakalungkot, pag nararamdaman mo na ito, madalas stage 4 or 5 na. Kaya huli na. At please, sana wag nating gawin ito. Dok, ititigil ko ng gamot. Nakakasira daw ng kidney, so maraming comments ako dyan. Lahat yan ang tinatanong. Pero mali, ang hindi pag-inom ng gamot ang sisira sa kidneys mo dahil hahayaan mong wasakin ng mataas na asukal sa dugo at mataas na presyon ang filters mo o ang kidney mo. Ang maintenance medication mo ang proteksyon mo. So wag hintayin umabot sa dialysis. Check your creatinine levels. Tag mo yung kakilala mong matigas ang ulo at madalas magliban ng pag-inom ng maintenance medications niya. And follow for more life preservation truths.